calling from your bank to say that you're eligible to apply for a home loan with 0% interest. At saang financial institution siya nagtatrabaho? To process this, we will need your birthday and email address. Hurry, this promo will end today. Kapag minamadali ang inyong desisyon at nanghihingi ng inyong pribadong impormasyon, ito ay isang scam. Ang tawag dyan ay phishing. Isa lamang po ito sa mga tips upang masiguradong hindi kayo mabiktima ng scammers. Magandang araw po. Ito po si Mark Villar, nagpapaalala na lagi tayong mag-ingat sa ating mga digital transactions. Narito pa ang ilang tips na maaaring makatulong. Huwag basta-bastang mag-click ng mga links at mag-scan ng mga QR codes mula sa text or emails. Ugaliing mag-background check upang maiwasan ang mga posibilidad na ma-hack gamit ang mga phishing links. Pangalawa, mag-ingat sa phishing. Ang mga phishing emails ay kadalasang gumagamit ng personal emails at hindi opisyal na mga URL. Upang makasigurong hindi fake ang website na iyong tinitignan, siguraduhin may letrang S sa URL ng website. Siguraduhin legit ang website bago magbigay ng mga halagang impormasyon. Pangatlo, huwag ibibigay ang inyong OTP o one-time PIN kahit kanino. Siguraduhin hindi makompromise ang inyong OTP, PIN o CVV. Hindi kayo tatawagan ng bangko, e-wallets o anumang financial institution para hingan ng pribadong impormasyon. Pang-apat, gumamit ng strong passwords para sa inyong mga account. Pahabain at maghalo ng mga pananda o punctuation marks. Panghuli, magsabi sa mga regulatory authorities tulad ng BSP kapag nakatanggap ng suspicious texts, fake websites o kahit anong kaduda-dudang transaksyon. Naisabatas na po natin ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA para mabigyan ng additional security ang mga bank account at e-wallet users. Tandaan, walang pinipili ang mga scammers. Muli, ito po si Mark Villar na nagsasabing mag-ingat tayong lahat sa mga scammers. Maraming salamat po.